Number two, kailangan kilala nila kung sino ang insurance advisor mo. Para hindi naman sila mahirapan na person yung kukontakin nila kesa contact number, kesa email address. Pag email address, like a customer service, pwedeng within 3 days pa bago ka makakuha ng specific answer to your question. Pag hotline naman, not all hotlines talagang 24/7. Merong iba during business hours lang. Or yung pagpunta sa business centers, pwedeng 8 to 5 lang yon, Monday to Friday. Kung 8 to 5 rin ang trabaho mo, weekdays only, kailangan mo pa mag-leave or mag-half day para lang pumunta doon. Hindi katulad nung pag meron kang sariling advisor, may kwento mo sa family members mo, malalaman nila kung sino yung kukontakin. Alam mo ba yung first death claim ko? Dahil kilala ako ng mga kapatid niya, nung time na malapit na siyang mawala, kinontak ako kahit na hindi ko friends sa FB. Nang dahil lang alam nila na may insurance policy yung kapatid nila, alam nila kung sino yung kukontakin. At least, merong taong tutulong sa kanila na while they're mourning, merong mag-a-assist sa pag-file ng claim. Hindi yung lahat on their own. Yes. Yung financial advisor, sinasabi ko rin sa mga client ko, kami yung bridge between the client and the company. Kasi yun nga gaya ng mga sinabi nyo, kung walang advisor sa gitna, napakahaba ng balikan na proseso, pupunta pa yung client sa company mismo, sa customer service. Halimbawa ngayon, bumabagyo para makakuha lang ng update. Diba? Kung mag-i-email naman, di mo ma-expect na sasagot din agad. Parang masyadong hassle. Kaya yun din yung trabaho din talaga ng advisor is really after sales eh. Kasi one time lang yung transaction na ma-close yung sale. Pero once na-close na yung sale, yung commitment na yan, it's, pang critical illness and dapat present yung advisor to help assist the client and the family pag nangyari yun. O kaya pag education ng anak, 10, 18 years pa after, o kaya retirement, yun talaga yung commitment ng advisor. Kaya very important na kilala ng beneficiaries ng pamilya ng insured kung sino yung kukontakin nila na representative ng company para mapadali lahat ng proseso. And 'di ba po, members tayo ng mga public FB groups sa insurance, marami doon na lang sila nagtatanong publicly paano yung gagawin sa ganito, sa fund nila kasi wala na yung advisor o kaya hindi nila kilala yung advisor, hindi sila sinasagot or kung ano man yun. At least yun, kailangan part din ng trabaho natin, maging clear din sa kanila what to expect sa atin. Kung mayroon mang magiging transition, dapat maayos na mapasa yun sa iba. Para sa client side, diba, ikaw na lang kakausapin, hindi papalipat-lipat pa na customer service. Yung mga gantong kwentuhan, akala mo normal lang siya. Pero kapag meron ka mga family members na yung nasubukan nyo kayong mag-aayos ng lahat, tapos ikaw lang yung isang anak o kaya ikaw yung pinaka breadwinner sa family na kaya rin mag-asikaso, may mga ganun eh. Ikaw na yung financier. Ikaw pa nag-asikaso ng burol, living, ikaw rin pati insurance company. So kahit man lang yung maitulong in terms of pagpa-file ng proceed, mabawasan. Kasi kunyari sa St. Peter, kung may agent ka ron, so at least merong isang tao na tutulong na may ayos at maki-coordinate kung saang location gaganapin yung buro, lalong-lalo na kapag death claim. Siyempre, mas maganda na mai-process siya agad kasi big help pag nagkaroon ng financial aspect na maibawas man lang sa alalahanin ng family members. And siyempre, yung mga bagay-bagay na gusto nating mabawasan yung kanilang pag-iintindi dahil mabigat yung mga emotions pag merong nagkasakit, pag merong mga na-aksidente na major, o kaya naman pag may death sa family. So, kaya kailangan na ipakilala nyo sa family member nyo yung financial advisor. Hanggat maaari nga kung kaya rin nila kumuha ng insurance policies or kumuha rin ikaw for them, ipakilala nyo sila para alam lang kung sino kakausapin. Yes, agree.